Matapos noon ay may kinuwang bagay ang tiyo na nakasabit sa dingding. Pahaba ito at parang tangkay ng bayabas. Kasunod noon ang pag-usog sa yerong may bunot na umuusok patungo sa paanan ng babae. Ang sabi ni Tio Django, itulak umano ng sapilitan ng batok ng dilad para yumuko ito. Kaagad namang ginawa yun ng ama. At nang nakayuko na si Lorena, dito na ito nagsisisigaw. Paano ba naman kasi? Ang usok ang tumapat sa mukha nito. Ang boses ng dilag ay tunog lalaki at unti-unting nangingitim ang gilid ng mga mata. Yung leeg, lumitaw ang mga ugat na kulay itim. Tapos yung mga kamay nanginginig na wari ba'y gigil na gigil nun. Saksing buhay ang mga mata ni Ador. Biglang pumutok ang dulo ng daliri noong babae. Tapos ay nagsitubuan ng mga kuko at naging kulay itim yon. Bumuhaghag yung buhok. Yung nakalugay ay nagmistulang alambreng nakatayo. Langya, ganap na pala yung bini. Aswang na literal na to eh. Manong ang anak mo hindi na nayanggaw. Aswang na to. Teka, wag mong tigilan ha. Itulak mo lang. Lalabas ng lalabas ang totoong anyo niyan. Umiyak umano ang tatay ng dilag. Hindi na to gustong ginagawa niya sa anak. Halos mabaluktot na kasi ang katawan sa katutulak niya sa batok noon. Nakatali pa naman ang bewang sa bangko at rinig nito na tila lumagutok ang mga buto. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang pagbabago ng babae. Saka lang inalis ni Tio Django ang yero. Si Jose, habang nakasilip sa bintana ay dilat na dilat ang mga mata. Habang si Juan naman ay umatras bahagya at kumapit sa mga paa ni Ador. Samantalang si Ador, kahit nakakakilabot ang natutungayan, pinilit niya umanong labanan ng takot nun. Hindi niya maipaliwanag ang itsura. Para umano itong tao na may mukha ng oso o hindi naman kay aso nun. Nakausli kasi ang nguso at labas ang mga ngiping matutulis. Hanggang sa pinagdistansya ni Tio Django ang tatay ng babae. Dito niya paulit-ulit na hinahampas ang likod gamit ang tangkay. Nagtanong pa si Ador kung ano ba ang ginagamit ng tiyo sa pagpalo nun. Sabi naman ng tiyo niya, buntot pagi umano. Isa sa pinakamabisang pangontra sa aswang. Dagdag pa ng tiyo, hindi daw umuubra yon. Hindi nasasaktan ng babae. Maging si Ador nakikita niyang kalmado pa rin yung babae at nakatitig lamang kay Tio Django. Maya-maya ay umabante ng lakad si Juan. Nakipagtitigan ito sa nilalang. Makikita namang tila nagtataka ang nilalang na yon. Nilapit ng nilapit ang mukha nito sa bata. Sabay labas pa ng dila na para bang gustong kainin ang paslit nun. Magsabi ka lang dyan, Juan, kung may ipapagawa ka sa akin, ha? Wika ni Tio Django. Matapos nitong makapagsalita ay kaagad lumapit ang Tio Django kay Ador at binulugan ng binata. Ayon sa tiyo, ganyan na ganyan umano ang nakikita niya noon kapag nanggagamot ang Lolo Puloy. Tinititigan sa mata ang pasyente. Ano naman gagawin pagkatapos, tiyo? Iyan lang, tititigan lang niya. Tititigan lang po tapos gagaling na? May iba-iba kasing pamamaraan ng tatay Puli noon matapos matitigan eh. Di ko naman may paliwanag isa-isa. Aabutin tayo ng umaga kapag nagkaganon. Basta ang una tititigan lang. Basta na lang natin kung anong susunod. Hindi ka naman nagmamadali, di ba, Dor? Hindi po, tiyo. Para kasing kakaiba yung mga sinabi nyo eh. Sino ba namang hindi mamamanga sa ganyan eh? May gagawin pa pala. Tugon ni Ador. Saan ka nakatira? Tanong ni Juan doon sa nilalang. Kalmado lamang ang bata at para bang hindi alintana ang nakakatakot na figura ng nilalang na ito. Aba, tama bang narinig kong boses? Galing sa bata? Sino kang mapangahas na nagpako sa akin?
Wika ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Tio Django. Inaakala niya kasi na ang babae ang kinakausap ng bata. Yun pala, pinako ng bata ang aswang gamit ang katawan ng dilag nun. Sobrang namangha si Tio Django. Hindi pa ito nagawa ng Lolo Puloy nun. Kapag may pinapako kasi ang Lolo Puloy, gumagamit ito umano ng orasyon. Mantakin nyo, titig lang ang ginamit ng paslit, diba? Hindi yun pangkaraniwan. At kung may ganito mang abilidad, tiyak na may taglay na napakalakas na basbas na kahit walang orasyon ay magagawang paganahin ang anumang inkantasyon sa pamamagitan ng isip at pagtitig sa naturang tao. Huwag kang tatawa-tawa dyan. May katatawanan ba? Tingin mo ba makakawala ka? Saan ka nakatira at anong pangalan mo? Ano ako, hangal? Bakit? Akala mo siguro hindi ko alam ang mangyayari kapag binigay ko sa iyo yung detalye? Pwede mo akong patayin. Ayaw mo bang mabuhay? Kung magmamatigas ka, yun ang gagawin ko. Huling tanong ko na to. Saan ka nakatira at anong pangalan mo? Sagot ni Juan. Nang mga sandaling ito ay hindi nagsalita ang nilalang. Kitang-kita nila Ador at Tio Django ang paglikot na mga mata nito. Kapansin-pansin na medyo naiinis na rin si Juan noon. May dinukot ito sa bulsa, pero hindi nila nakikita. Nakatikom kasi ang kamao ng bata, pero hindi nakaila sa magtiyo na ito na ang mutya ng lupa. Malaki ang posibilidad na ito ang gagamitin ng bata sa pagpatay. Pero malaking katanungan din dahil ang gamit na ito para sa pagbuhay hindi sa pagpatay. Naguguluhan na si Tio Django. Hindi niya lubos maisip kung ano ba talaga ang totoong katangian ng gamit. Hanggang sa nagtitigan si Juan at Jose. Sabi ni Jose noon, Sandali, ang sama naman ng itsura mo. Galit ka ba? Dalian mo, Jose, ang tagal mo. Pumasok ng bahay si Jose at kasabay nito, may dinukot din sa bulsa at inabot kay Juan. Kaya nang mapansin ito ni Tio Django, sabi ko na nga ba, sus, yun lang pala. Gagamitin ni Juan ang gamit ng kakambal niya. Inakala ko pang ang mutya ng lupa na kulay puti hindi pang patay yun . Ibalik mo kagad sa akin yan Juan Huwag mo ipagpalit, susuntukin talaga kita. Arte mo, Jose, ikaw na dito. Ang kitams, takot ka pala . Nakakatawa kong isipin. Ayon kay Ador, sa ganoong sitwasyon ay tila ba hindi alintana ng dalawa ang tensyon ng lugar. Tila ba normal lang na karaniwan niyang nasisilayan sa mga paslit. Yung nagtatalo, pero hindi nag-aaway. Ganun na ganun ang mga ito. Matapos noon ay lumabas ng bahay si Jose. Pinagsama naman sa iisang kamay ni Juan ang dalawang mutya ng lupa. Makikitang may kakaibang nangyayari sa kamay ng bata. Yun bang may umiikot na usok pero pusturang likido? Tama kayo. Ora ang lumalabas sa kamay ng paslit. Kulay pulat puti ito. Napakahigpit ng pagkakahawak ni Juan sa mutya. Hindi talaga nila nakita maski isa sa mga yon pero alam nila na mga tangan na ang hawak ng paslit na ito. Magaling umanong magkubli ayon kay Ador. Nabanggit pa ni Tio Django na magiging mas malakas pa ang mga bata kumpara sa lolong si Puloy. Tila ba nararapat talaga sa kambal ang mga gamit na ito? Kumbaga, ang dalawang mutya ng lupa, kambal din. Hanggang sa unti-unting inaangat ni Juan ang kanyang kamao. Si Jose ay parang nasa sabungan. Napakaingay. Yan, banatan mo na. May paarte-arte ka pa dyan, sus. Nagpapasikat na naman si Juan. Dalian mo. At dahil sa ginagawang yun ni Jose, nagsalubong ang kilay ni Juan at bigla na lang itong paalam. Sabay dampi ng kamao nito sa ulo ng nilalang. Sumigaw ng sumigaw ang dalaga.
na para bang may masakit sa katawan niya. Tapos ay iba-iba ang boses na lumalabas sa bibig nito. Hanggang sa, Norman! Norman ang pangalan ko. Taga-Capiz din ako at dati kong kasintahan si Lorena. Wika ng nilalang na yon. Kaagad na tumigil si Juan at matapos noon ay lumabas ng bahay ito at nag-usap silang dalawa ni Jose. Ang tatay naman ng dilag, nagalit. Kilala niya yung Norman. Ito umano ang napagpabuntis sa kanyang anak na si Lorena pero nakunan. Aswang ka palang animal ka! Pinagkatiwalaan kita, hayop ka! Hindi ko dapat ikinalungkot noon na makunan yung anak ko. Dahil ang dinadala niya anak ng aswang. Mabuti na lang nangyari yon at hiniwalayan ka niya. Mamatay ka na sana. Wika ng matandang si Eduardo. Hindi naman sumasagot ang nakasaping aswang. Sa halip ay nakayuko lamang si Lorena at humahangos nun. Ilang sandali pa ay bigla na lang sumirit ng takbo si Jose. Nagkatitigan si Tio Django at Ador. Kaagad na sinipat ni Ador kung saan patungo ang kapatid. Pero hindi niya na nasilayan pa ito. Naroroon si Juan, nakasalukuyang pabalik sa loob ng bahay. Bakit tumakbo yung kakambal mo, Juan? Saan pupunta? Uy, tumingin ka sa akin. Kuya mo ako, sagutin mo ako. Pupuntahan lang po si Norman. Kuya Norman, alam kong naririnig mo ako. Paparating dyan ang kapatid ko at ibigay mo sa kanya yung hihingin niya sa'yo. Kapag hindi puputulan kita ng dila, gusto mo ba yon? Putol yung dila tapos papatayin pa kita. Hindi ka na makakapagmamakaawa pa. Paano makapagpapaliwanag wala ka ng dila, di ba? Sagot ni Juan. Dito ay napagtanto ni Ador na patungo sa Capiz si Jose. Malayo yon. Pero sa pagkakaalam niya, sa pamamagitan ng mutya ay makakarating ito kaagad sa lugar. Samantalang si Tio Django naman, labis-labis na ang pagkamanga. Kumbaga, umabot na sa punto na nasa pinakamataas na antas na ang karunungang meron sa kambal. Alam na alam kasi ang gagawin. Ito din ay base sa literal na proseso kung paano pagagalingin ng taong nahawaan ng pagiging aswang. Kung sino ang yumanggaw, ito din ang makapagpapagaling sa biktima. Makalipas lamang ng kalahating oras, madilim na ito at nagsisimula ng magsalita si Norman na para bang kinakausap ang sarili. Sinabi ni Juan na nakarating na si Jose sa bahay ng aswang. Yung nakikita daw nila ngayon, kausap na ni Jose ang nilalang na yon. Kunin mo sa aparador, may botelya dyan. 2 klase. Dalhin mo ang may kulay itim na takip. Ipainom mo kay Lorena. Sana mapatawad niya ako. Wika ng aswang sa sarili sa harapan nila. Nakarating na talaga yung kapatid mo. Itim na takip daw. Tama bang sinabi mo sa batang nariyan? Baka lason yan Malilintikan ka sa kakambal niyan. Bungad ni Tio Django dito sa nilalang na ito. Tumango lamang yun at hindi na nagsalita pa. Kalahating oras na lang ang nakalipas ay naririnig na nila ang pagkahulan ng mga aso nun. Naririto na si Jose. Dahil segundo lang ang namagitan, nasilayan na lang naglalakad ang paslit mula sa dilim na papalapit na ng bahay. Sa hindi inaasang pagkakataon ay kasalukuyan din palang hinahanap ni Nanay Criselda ang kanyang mga anak. Nang makita nito si Jose ay kaagad niya itong tinawag at sinabing umuwi na dahil gabi na. Teka, ba't ang dumi mo? Para kang naligo sa putik. Nasaan ba yung mga Nahinto si Nanay Criselda sa pagsasalita nang makita sa loob ng bahay nila Tio Django ang aswang. Dali-dali nitong hinablot si Jose. Teka lang, Nay, sandali ho. Nasa lupa yung bote ho. Nay, si Juan na yung naroroon sa bahay nila Tio. Narinig yun ng kakambal na si Juan. Kung kaya't tumakbo ito pa uwi. Lagot na. Tignan mo sa labas, Ador, yung bote. Ayun, kunin mo dali. Ay, teka.
Paano to mapapagaling nakasapi pa rin yung aswang? Naloko na. Dalin mo dito yung kapatid mo, Ador. Sabi ng nilalang. Kapag umuwi ako, tiyak hindi na ako makakabalik pa. Ikaw na lang po, nakikitang nagtatago nga ako dito eh. Tugon naman ni Ador. Kung kaya noon ay walang nagawa si Tio Django kung hindi suyuin at pakiusapan si Nanay Criselda. Pero hindi ito pumayag dahil may aswang umano sa bahay ni Tio Django. Ayos lang, nakatali naman yung aswang. Ginagamot ko tapos si Juan lang yung kinakausap. Pakiusap naman sa'yo, Criselda. Sandali lang. Juan, bumalik ka doon. Basta mo lang iniwan hindi mo naman pinakawalan yung aswang. Ano? Pakakawalan ng anak ko yung ginagamot mo. Loko ka, Django ah. Huwag mong idamay ang anak ko ha. Hindi, mali. Kakausapin niya lang pala. Tapos may ipapainom kasi ako doon kung gusto mo sumama ka pa. Wika ni Tio Django noon. Matapos noon ay nagsalita na si Juan at ang sabi nito, totoo umano ang sinabi ng tiyo. Kaya noon ay napilitan ng Nanay Criselda na pumayag. Pero sumama ito patungo sa bahay nila Tio Django. Nakasunod din noon si Jose. Nakasimangot ang mukha at panay amoy sa katawan. Pagkapasok ng bahay ni Juan ay pasimple lamang itong lumapit sa aswang at tinapik ang balikat. Tapos lumabas ng bahay at nag-iwan ng katagang. Tapos na tiyo, pwede naman na kayo na lang yung gumawa nun eh. Tapik lang naman. Humagikik ng tawa si Jose sa mga sandaling ito. Nakita niya kung paano magmakaawa ang Tio Django sa kanilang nanay na may paluhod-luhod pa at parang maiiyak ang muka. Samantalang pwede naman palang gawin ni Tio Django ang pagpapakawala sa aswang na yon. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Tio Django. Nahiya ito pero nainis naman ang hindi tumigil si Jose ng pangaasar. Ikaw! Sarap mong Jose ah! Hindi maganda yan. Walang respeto. Hoy! Ikaw ang dungis-dungis mo at ang baho pa. Criselda, yang Jose lumangoy sa lunangan ng kalabaw. Tinawag ko yan pero hindi ako pinapansin. Kante ni Tio Django kay Jose noon. Dali-dali namang tumakbo ang bata. Napapailing na lamang si Tio Django ng mga sandaling yon. Totoo naman umano ang sinabi ni Juan. Dahil ang pagpapakalas mula sa pagpako ay pwedeng gawin ng iba. Simpleng orasyon lang tapos tapik o hindi naman kay ihip sa bunbunan. Sadyang nakalimutan lamang yun ni Tio Django kasi naiisip niyang ibang proseso ang isinagawa ni Juan. Sakit ng biro ng kambal. Oh, ba't parang matatawa ka din dyan, Ador? Wala lang po. Ngayon ko lang kasi nakitang nagalit kayo. Pero kung ako doon siguro bibitayin ko yung mga kapatid ko. Sampal yun eh, mantakin mo bata pa yun. Ano na kaya kapag lumaki na tiyo? Yan lang siguro yung magiging dahilan na mapapaaga kayong tumangda. Tugon ni Ador. Hindi na nagsalita pa si Tio Django. Pero bad trip talaga siya. Nakita na nila na nagbalik na sa normal ang itsura ni Lorena. Ang sabi ng tatay nitong si Eduardo, habang nag-uusap daw sila ay unti-unting nawawala ang pagiging aswang ng kanyang anak. Aswang pa rin yan. Nagbalik lang sa normal matapos kumalas yung nakasaping si Norman. Sabi ni Tio Django noon. Nagmungkahi ito kay Edor na kumuha ng isang basong tubig. Ipainom daw kay Lorena dahil kasunod ito ang gamot na para mawala ang binhi ng aswang. Ayun ngang nangyari. Matapos noon ay binuksan ni Tio Ador ang maliit na botelya. Kubalat sa buong bahay ang nakakasulasok na baho nito. Animoy nabubulok ng ngipin na halong panis na ihinon. Nakakasulasok. Maging si Adora ay lumabas ng bahay nang hindi maatim ang baho. Nagudyat ng tango si Tio Django sa tatay ng dilag. Hawakan umano ng mahigpit si Lorena dahil sa pilitan nila itong papainumin ng lunas. Nang malagok ng dilag ang laman ng bote, segundo lang ang namagitan. Sumuka ito ng sumuka. Nagkalat sa sahig ng bahay ang animoy putik na galing sa maduming kanal. Napakaitim tapos ang baho nun. Masahol pa sa amoy kumpara sa laman ng botelya. Bukod doon ay may gumagapang pang animoy butiki na kulay itim sa may sahig. Kung titingnan ay may mga mata itong kulay pula.
Tapos yung buntot, may palikpik na tila ba sa isda nun. Lupit ng iyang gawa. Kadalasan bato ang iluluwa o hindi naman kaya sisiw ng ibon. Pero yan, naku, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Magaling na siya, Mang Eduardo. Pero kailangan niya magpahinga at ayos lang kung dito muna kayo sa bahay. Mga 1 linggo siguro. Kapag nasiguro ko nang ligtas na siya, pwede na kayong umuwi. Delikado kapag ganitong kalagayan, baka bumigay yung katawan niya. Kaya kailangang mabantayan at maobserbahan. Pagkatapos nito ay kinalagan na sa pagkakatali si Lorena. Lupaypay ito tingnan pero halatang nasa wisyo na ito. Hindi na katulad kanina na parang baliw. Inabutan ng pera si Tio pero tumanggi ito hanggang sa nagpumilit ang matanda kung kaya. Bilhan nyo na lang po ng laruan yung 2 bata. Yun naman yung nagpagaling eh. Huwag nyo bigyan ng pera para hindi po masanay. Ay prinsipyo kasi ang tatay puloy ko. Hindi kami talaga tumatanggap ng anumang bayad lalo ng pera dahil yung pera sumisimbolo sa pansariling kapakanan. Kung magbibigay man kayo, yun lang alay, kagaya ng pagkain. Pero huwag naman masyadong marami. Yung sapat lang talaga. Tumango lamang itong si Mang Eduardo. Doon nga nanatili ng ilang araw sila Lorena. Unti-unting sumigla ang dalagita at dito ay namangha si Ador. Dahil napakagandang babae pala nitong si Lorena. Napakalayo umano ng mukha nito kumpara nung una niyang nakita. Bukod pa dyan ay balingkinita ng katawan at maputi. Yung putla na akala niya dahil sa sakit na yanggaw. Maputi pala talaga ito. Kung kaya noon ay nahihiya na si Ador na bumisita sa bahay nila Tio Django. Alam niyo ba na itong 2 paslit? Malakas makiramdam. Parang alam na alam ng 2 ang galawan nitong kuya nila. Napuno ng panunukso si Ador mula sa kanyang mga kapatid. Nilalakasan pa umano ng kambal ang boses nila. Na kesyo may gusto daw ang kuya Ador nila kay Lorena. Abot langit yung pagkaadasar ni Ador nun. Samantalang ito si Tio Django naman tuwang-tuwa. Nalipat na kasi sa panig ni Ador ang pambibira ng mga bata. Ang mahirap dyan, hindi nagpapahuli kapag hinahabol eh. Napakabilis tumakbo. Kaya itong si Ador, kahit pulang-pula ang mga mata sa galit, nagtitimpi. Yung 1 linggong pananatili ay umabot ng 1 buwan. Minabuti noon ni Mang Eduardo na manatili muna kasi gustong-gusto ni Lorena ang lugar at gustong-gusto din ito ang mga paslit na nagpagaling sa kanya. Pinaunlakan naman ito ni Tio Django kahit papano dahil sa likod na mapait na karanasan, maaliw ang isip ng dalaga. Hanggang sa... Si Mang Eduardo may nasabi sa akin kagabi. Balak daw niyang bumili ng lupa dito para dito na lang manirahan. Papayag kayong nanay mo na magbenta kami ng lupa. Pumayag na kasi si Wilma at ang nanay mo na lang inaantay ko. Wika ng Tio Django nun. Kagad namang sinabi ni Ador na hindi papayag ang kanyang nanay. Nakasiguro siyang hindi yun magbebenta ng lupa. Hindi ko pa naman nakakausap. Baka pumayag. Total, mababahagian din naman siya eh. Teka, parang ikaw lang atang hindi pumapayag ah. Yung mga kapatid mo gustong-gusto tumira dito si Lorena kasi ate daw nila yung babae. Tama, hindi kasi matatahimik yung kaluluwa mo hanggat narito'y mag-ama. Sakyan mo na lang panunukso ng kambal. Kung maiiya ka, ibig sabihin ng totoong may gusto ka talaga. Hindi na lang nagsalita pa si Ador. Mapaghahalataan kasi siya nun. Kinagabihan, nag-usap si Tio Django at Nanay Griselda. Pumayag kaagad ang ina ng magkakapatid nun. Napabitaw ng mabigat na salita si Ador. Ng mga sandaling ito ay nakatitig ito sa kambal habang nakatitig din ito sa kanya na para bang tinitingnan na magiging reaksyon sa oras na pumayag ang nanay. Pinandilatan ni Ador ng mga mata ang 2 pero imbis matakot, hindi. Tinawanan pa umano siya ng mga ito. Nakapagpatayo ng bahay si Lorena sa tabi lang din ng tirahan ni Ador. Magkakatapat pa ang binata na siya namang noong kinailangan ni Ador nun. Siya lang kasang binabantay ng 2 paslit.
Madalas itong makipaglaro kay Lorena at hindi nakaila kay Lorena ang lahat ng katangiang meron sa kambal. Isang beses pa nga'y nasama nilang dilag nang minsang gumala ang dalawang paslit sa panibagong lugar na mahiwaga. Hindi nagtagal ay unti-unting nagkaroon ng ugnayan si Ador at Lorena. Yun bang hindi na nahiya si Ador na makausap ang dalaga. Pero syempre naroroon pa rin yung panunukso ng kambal. Magpaganon pa man ay tinatawanan na lamang ito ni Ador. Kasi kapag nagalit siya, hindi titigil sa pangungulit ang dalawa. Patay ng nanay ni Lorena. Namatay ito mula nang magkaroon ng sakit na cancer. Ilang taon na ang nakalipas. May kaya ang pamilya ni Lorena dahil may negosyo itong hayupan sa may kapis. Ang namamahala naman doon ang kapatid nitong binata din. Bukod pa dyan, may panagatan din ang pamilya. Yung malaking bangkang pangisda tapos may ilang mga payaw na nilagay sa lawat. Kung may tatanong, ang payaw ay ang pamamaraang lokal na mangingisda nun. Naglalagay ng boya sa laot tapos ang ilalim nito ay may makapal na dahon ng buli, kung saan pwedeng tirahan ng sangkatutak na isda. Kada 4 na buwan ang paglalambat dito. Bueno, balik tayo sa kwento. Hanggang sa nalaman ni Ador ang totoong dahilan kung bakit pinili ng dilag na dito manirahan sa kanila. Ito ay dahil sa banta. Natatakot ang dilag kay Norman. Ayon kay Lorena ay hiniwalayan daw niya si Norman hindi dahil sa nakunan siya noong nang mapagbuntisan siya nito, kundi nalaman niyang isang kriminal si Norman. May nakapagsabi sa kanya na nandudukot daw ito ng tao. Pero ang hindi niya lang alam na bukod sa pagiging kriminal, aswang pala ito. Kahit hiwalay na sila ay paulit-ulit pa rin bumibisita si Norman hanggang sa nagkaroon na lamang siya ng karamdamang hindi matukoy kung ano. Nagpatingin sila sa isang albularyo at doon ay nalaman nilang niyanggaw si Lorena. Pero hindi napagaling ng albularyong yon. Hanggang sa may nakapagsabi na may magaling na albularyo daw sa bukid ng Panay. Ito ang lolo ni Ador na si Lolo Puloy. Pero nang makarating sila sa lugar ay patay na pala ang matanda. Mabuti na lamang umano, may anak itong sumunod sa pagiging manggagamot. Si Tio Django. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may dalawa pa pala. Ito na si Juan at Jose na maliliit na paslit pa lang at ito ang nagpagaling sa kanya. Sinabi na ni Lorena sa mga bata na delikadong tao si Norman. Ang sabi lang ng mga paslit sa kanya ay bakit hindi na lamang daw ito dito sa lugar nila manirahan at kapag nangyari daw yun, mababantayan pa siya ng kambal. Napag-isip-isip ni Lorena na ligtas siya dito. Kaya ayon, nabuo na ang pasya niyang dito na lang manirahan.